Lokasyon ng templo ni Ezekiel. Sa pamamagitan ng templo ni Ezekiel, ipinakita ng Diyos ang pangitain ng lupain para sa 12 tribo at ang lupain na ilalaan para sa Panginoon. Tandaan, sila'y inalis at ang lupain ay nagpapahinga. Kinukuha ang Sabat nito. At pagkatapos, kapag bumalik na sila, ganito dapat ang mangyayari. Kaya't ito ay naglalarawan ng ibabalik na kaharian ng Diyos at ang magiging mana ng mga banal sa hinaharap. Ang Ezekiel 48, mga bersikulo 1 hanggang 7 ay tungkol sa paghahati ng lupain mula sa hilaga. Pakibasa po ng mag-isa dahil hindi namin gagawin ang mas madali o mas makakatulong sana kung babasahin natin ang mga kabanatang ito. Pero wala tayong oras para dyan. Ang Ezekiel Kabanata 48, mga talata 8 hanggang 22 ay tungkol sa paghahati ng lupain mula sa gitna ng lupain. Ang Ezekiel 48, 23 hanggang 29 ay tungkol sa pamana mula sa timog ng lupain. Kaya bahagi ng 12 tribo. 7 tribo ang nakatanggap, ang kanilang bahagi ay mula sa hilaga ng banal na lupain. Ezekiel 48, 1 hanggang 7. At 5 lipi ang tatanggap ng kanilang mga bahagi mula sa timog ng banal na lupain. At ang banal na iyon ay mali ang babay, hindi si Halian. Ang salitang Lot ay nahala sa Hebreyo na nangangahulugang mana, pag-aari o pamana. At ang mga bahagi ay mahalekot na nangangahulugang bahagi o paghahati. Ang administrasyong tumutubos at ang mga bahagi ng 12 tribo, lahat ng bahagi ay pantay na hinati. Ito ay sa antas ng mundo, halos imposible ito. Ezekiel 47, versikulo 14. Hahatiin ninyo ito bilang mana. Ang bawat isa ay pantay-pantay, sapagkat isinumpa ko ang ibibigay ito sa inyong mga ninono. At ang lupaing ito ay mahuhulog sa inyo bilang mamana. Ang bawat isa ay pantay sa isa't isa. Ang mga bahagay ay pantay na hinahati sa kanila dahil silang lahat ay magkakapatid. Ezekiel 47, versikulo 14 sa bersyong NLT na bagong salin ng buhay. Kung hindi, ang bawat tribo ay makakatanggap ng pantay na bahagi. Sumumpa ako ng may kataintiman at pangako na ibibigay ko ang lupaing ito sa inyong mga ninuno at ito ay magiging inyo bilang inyong pag-aari. Naniniwala ako na pantay-pantay na pagpapalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kahit sabihin natin hindi ito patas o may isang taong nakagawa nito, alam mo, hindi ba't kinasusuklaman mo kapag nakakakita ka ng lalaki o babae na matangkad, gwapo, matalino at mayaman? Ayoko nito. At puno ng buhok? Kapag wala ako ng mga yan, at sinasabi ko, Diyos ko, napaka hindi patas. Pero sa langit, kung tayo man ay, alam mo na, ngayon, maaaring magkaiba ang ating mga sitwasyon. Ibang klaseng saklip? May mga taong mas maagang umuwi sa langit kaysa sa iba. Mulit sa langit, kahit papaano, mauunawaan natin ang pagkakapantay-pantay ng kanyang mga pagpapala. Kaya naniniwala ako na maaari tayong magkaroon ng pag-asa. Kahit hindi ko alam, patawarin mo ako kapatid na Jason. Nagdarasal ako dahil inimbitahan namin si Dean Phillips sa aming simbahan upang magbahagi ng isang salita at mensahe sa linggo, ang misa sa araw ng Panginoon. At ibinahagi niya ang tungkol sa ating kapatid na si Jason.
At nang pumunta ako at makita siya noong Marso, nadurog ang puso ko. Kahit sinubukan kong wag itong ipakita. At natural lang naman ang nangyari. Diyos ko, hindi ito patas. Hindi ito patas. Makakaupo kaya ako sa klaseng ito kung ako ang nasa sitwasyon niya? Diyos ko, bakit? Kumusta naman ang pamilya, ang mga bata? Hindi ko man maipaliwanag, ngunit ang Panginoon ay may layunin, may pantay siyang pagpapala, at may mas malalaking pagpapala para sa Kanya. Bilang balanse. Amen? Kaya alam kong parang klise lang na sinasabi ng bawat pastor, pero tunay tayong manalangin at maniwala dyan. Hindi lang para sa ating kapatid na si Jason, kundi para sa maraming tao sa ating paligid na dumaranas. Sa aming simbahan, may mga taong may ganitong sakit kung saan patuloy na bumabalik ang cancer. Hindi ito ang parehong cancer na bumabalik. Minsan, ang cancer sa ovaryo ay gumagaling sa pamamagitan ng ilang set ng chemotherapy at radiation. Ang kanilang katawan ay lumilikha lamang ng cancer sa ibang lugar at nagpapatuloy ito. At sinasabi natin, Diyos ko, bakit? Hindi ko may paliwanag kung bakit. Ngilit sa langit, sa templo ni Ezekiel, ito'y ipapaliwanag. At naniniwala ako na ang ating buhay sa mundong ito, sa ilang taon na to, o 70, 80 taon, ay isang maliit na bahagi lamang ng mahabang kawalang hanggan. At sa kawalang hanggan na iyon, hindi natin alam kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin. At naniniwala ako na nabubuhay tayo sa buhay na ito bilang isang pamumuhunan para sa kawalang hanggan. At kaya ito ay magiging maikli. Maikli ito, napakaikli. Tinatanong mo ang isang 90 taong gulang na lola at lolo, gaano nakatagal ang buhay mo? Sasabihin nila, napakaikli lang daw. Lumilipad ito. Sabi nila, ang buhay mo daw ay lumilipad ng 60 kilometro kada oras kapag nasa edad 60 ka, 7 kilometro kada oras sa edad 70 at iba pa. Tama ba? Ang bilis talaga lumipas ng buhay. At kaya, hanapin natin ang panahon ng kawalang hanggan at huwag nating isipin na iyon ay isang malabong panahon o alam mo na, isang maulap na panahon. Mas totoo yan kaysa dipo. Ang walang hanggang panahong guguguli natin kasama ang Panginoon ay mas makatotohanan, mas practical at mas kapanapanabik kaysa sa kasalukuyan nating ginagalawan. Tanggapin mo sana ang aking paghingi ng tawad. Gusto ko lang na magulat kayo ng husto, pero mas mabuti na sama-sama tayong magdasal ng taimtim. Kaya ipinapakita rin ito ang mga pagpapala ng panganay. Ganitong sabi ng Panginoong Diyos, ito ang magiging hanggana na inyong paghati-hatiin ng lupain bilang mana sa 12 lipi ng Israel. Magkakaroon si Jose ng dalawang bahagi. Ezekiel 48, mga versikulo 5 at 6, sa tabi ng hanggana ng Manases mula sa silangang bahagi ng mula silangan hanggang kanluran ang Ephraim, at katabi nito mula silangan hanggang kanluran ang Ruben. Bawat isa ay makakatanggap ng isang bahagi. Ngunit tandaan, ginawa ni Jacob ng mga anak niya ang dalawang anak ni Jose. At sa makatuwid, ang Manases at Ephraim ay naging mga tribo at pareho silang mga tribo mula kay Jose. At kaya sa makatuwid, ang Ephraim ay nakakuha ng isa, ang Manases ay nakakuha ng isa. Iyan ay dalawang bahagi para kay Jose. Sa espiritual, ayon sa unang kronika kapitulo 5, na si Jose ang panganay sa panining ng Diyos. Kaya ang panganay ay makakakuha ng dobleng bahagi. Una, sino ang panganay? Ang siyang magmamana ng tipan ng Diyos. Ang siyang magpapanatili ng pananampalatayang iyan. At dalangin ko na kayong lahat ay maging panganay sa paningin ng Diyos. Ngayon, ang dalawa mong anak na lalaki. Ito ang Genesis 48, talata 5. Ipinaliwanag lang naman. Hindi namin babasahin. Deuteronomio 21, talata 17 din. Kundi kikilalanin niya ang panganay, ang anak ng hindi minamahal, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dobleng bahagi ng lahat ng kanyang pag-aari. Ang panganay ang tatanggap ng dobleng bahagi. May mga bahagi rin na ibinibigay sa mga hentiya. At walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat.
Sumasagana sa kayamanan para sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Mga taga-Kolosas 3:11, ang mana ng kaharian ng Diyos ay higit pa sa dugo, lahi at lahi. Mga nalalagpasan, anumang bagay na ginagamit natin sa paghusga sa mga tao. Hindi isinama ang silangang mga rehiyon ng Jordan sa mga bahaging iyon. Ito ay dahil ang silangan ng Jordan ay hindi sa Diyos. Lupang ipinangako, may mga taong pumapasok sa Kanaan, ang mga tribong kabilang sa tribo ni Manases at isa pang tribo na nanatili sa silangan ng Jordan sa labas ng Kanaan dahil sa kanilang paningin tila mas maunlad ito. Tila mas masagana ito at kaya physical, mga kondisyon na tila mas makaakit sa kanila. Ngunit sabi ng Diyos, ngunit wala ka sa aking lupain. Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Nasa loob ba tayo ng hangganan ng Diyos o nasa labas? Mga bilang 32, talata 2. Ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay lumapit at nagsalita kay Moises at kay Eliezer na sansardote at sa mga pinuno ng kapisanan na sinasabi, kung kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay mo ang lupaing ito sa iyong lingkod na pinag-ari. Huwag mo kaming itawid sa Jordan. Ngunit sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, papunta ba sa digmaan ng inyong mga kapatid habang kayo ay nakaupo roon? Ngayon, bakit ninyo pinipigilan ang mga anak ni Israel na tumawid sa lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon? Kaya hindi lamang ang pisikal na kondisyon ng lupain ang problema, kundi sinisikap din nilang umiwas sa digmaan. Parang sabi nila, ayaw naming mag-away. Nanatili lang kami sa labas. Ngunit ang utos ng Diyos ay pumasok at palayasin ang lahat ng mga Kaanaanita. Minsan, talaga namang may tendensya tayong maging kampante at umiwas na lamang sa gulo. Kung ang problema nga ay, alam mo na, ang paglabas para mangaral. Sabi namin, ayos lang. Maari lang tayong manatiling maliit, isang maliit na simbahan. Ayaw namin gumastos ng sobra, masyadong maraming problema. Ayan ang halos sinasabi ni Gad at Ruben. Dalawang tribo na kabilang sa katimugang kaharian ng Juda, ang mga tribo ng Juda at Benjamin, ang nagmamay-ari ng lupain sa itaas at sa ibabaw ng banal na lupain. Ang ikalawang libro ng Kronika. 11:12. Minana ito ng katimugang kaharian ng Juda, ang tipan ng Diyos. Ipinapakita nito na ang mga taong magmamana ng tipan at nangahawakan dito ay maaaring lumapit sa santuario. Sila ang mga inilalagay na mas malapit sa santuario. Kaya isang pangkalahatang ideya ng bahaging ilalaan para sa Pangnoon. 25,000 siko ang lapad at ang haba ay mula sa silangang bahagi hanggang sa kanlurang bahagi. Isulat mo lang, ipapaliwanag ko, ipapakita ko sa mapa. Ezekiel 48, talatang 8 at 48, talata 20. Ang buong alokasyon ay magiging 25,000 siko ang haba at 25,000 siko ang lapad. Ihahandog ninyo ang banal na lupain na parisukat kasama ng ari-arian ng lungsod. Kaya ito ang mapa ng Israel. At sa Hilaga, 7 tribo. Sa Timog, 5 tribo. Tama? Nasa silangan ng Jordan ang lugar na ito. Silangan ng Jordan. Hindi iyon bahagi ng Israel. At sabi niya, humalis ka na. Maghanda. Sa madaling salita, ilaan ang bahaging ito ng lupain. Mula silangan hanggang kanluran. Nakikita mo ba ang bahaging ito? May lilim. Ang bahaging ito, maghiwalayin ito. Hiwalay. Iligtas mo, okay? At ang bahaging iyon, natatandaan mo ba ang bahaging iyon? Ang may kulay na bahaging iyon, ang bahaging iyon? Okay? Ang bahaging ito, sa gitna nito, ay ang parisukat, 25,000 por 25,000. Okay? Ang parisukat na iyon na pinalaki ay ang parisukat na ito. Okay? Nakuha mo ba? Naintindihan mo? Kaya, muni!
Ito ang buong Israel at ang bahaging iyon, ang haba nito ay 25,000 siko. Mula sa lahat ng dako, mula kanluran hanggang silangan, sa lahat ng dako, ihiwalay mo ito at magkakaroon ng 25 por 25 parisukat. Nabasa lang namin ang 4,820. Basahin natin ang Kabanata 48, Talata 8. Sa tabi ng hangganan ng Juda, mula silangan hanggang kanluran, ay ang bahaging ihahandog ninyo, na may lapad na 25,000 siko at habang kasinlaki ng isa sa mga bahagi. At ang santuaryo ay malalagay sa gitna nito. Ang buong bahagi ay magiging 25,000 siko ang bawat panig. Ikaw ang maghihiwalay nito. Ang banay na alokasyon, isang parisukat na may ari-arian ng lungsod. Kaya dito, nagbibigay ito ng 25 pulgadang lapad, okay, sa lapad na ito, pero sinasabi nito na ang haba ay mula sa silangan hanggang kanluran, okay? Kaya itong buong sinturon ay nakahiwalay, okay? At sa loob nito, sa gitna nito, ay magkakaroon ng isang parisukat, okay? 25 por 25. 25,000 por 25,000 cubits. At ang parisukat na iyon ay ang parisukat na ito. Okay? Pinalakas. Nauunawaan mo ba ang mga sinabi ko? Sige po. Sige po, maliwanag. Narito kung paano mo mauunawaan ang mapang ito. Okay? Ay ang parisukat na ito, may pinalaking version ba ng parisukat na ito rito, tama? Ang parisukat na ito ay isang pinalaking bersyon ng parisukat na ito. Okay? At nasa parisukat na ito, may maliit na tuldok sa loob, di ba? Yan ang templong tinutukoy ni Ezekiel dito. Okay, may malaking 25,000 por 25,000 kwadrado na nakalaan para sa banal na allotment. Tama ba? At sa loob nito ay ang mga panlabas na pader, panlabas na hangganan ng patio at pagkatapos ay doon sa loob niyan ang mga pader ng templo na napag-usapan natin kanina. Okay, at saka ano ito? Kita mo, may isa pang bagay dito, di ba? Heto ang detalye. Ito ang magiging paliwanag para rito. Sige, pakitingnan ito. Sige po, pagpapatuloy pa natin ang masusing pagmumuni-muni ha tungkol sa bagay na yan. Kaya 10,000 siko ang bahagi para sa mga pare. Ito ay nagpapatuloy pa rin sa pagtatalakay tungkol sa detalye ng iba't ibang bahagi. Tingnan mo rito. Ito, ang parisukat na ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Bilangin natin, isa, dalawa, at tatlo. Ang gitna ay ang lupain ng mga pari, bahagi ng mga pari. Ang itaas na bahagi, sa hilagang bahagi, ay para sa mga Levita. At ang nasa ibaba ay ang banal na lungsod at ang templo. Nasa gitna ng lupain para sa mga pari. Kaya ito ay parang ang kabanal-banalang lugar. Kung saan naroon ang mga Levita ay naroon ang banal na lugar. At ito ay para sa mga karaniwang tao, tulad ng patio. Isiping sinusubukang unawain ito sa pagbabasa ng Biblia. Kahit may mapa, mahirap intindihin. Hindi po ito tumutugon sa kasalukuyan. Ito ay may sukat na 10,000 siko ang lapad at 25,000 siko naman ang kabuang haba nito. Sige po, naiintindihan ko. Naku, kailangan nating suriin ito ng maigi para sa mga pari at gayon din ang laki para sa lupain ng mga libita. Para sa mga pari, 10,000 siko ang lapad at 25,000 siko ang haba.
Ang isang kubito ay 53.2 sentimetro at sa makatuwid ay 0.532 metro ang haba. Ito ay isang mahabang siko, ang siko ni Ezekiel. Sa makatuwid, ang 25,000 cubits ay 13,300 metro o humigit kumulang 1.3 kilometro. At 10,000 siko, 5,320. Kaya ito ay may kabuuang sukat na 5.3 kilometro. Ayon sa nasusulat sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 48, sa mga bersikulo 9 hanggang 10. Mayroong sukat na 10,000 ang kabuang lapad nito, partikular na sa dakong silangan, at 10,000 rin ang lapad nito sa iba pang bahagi. At sa dakong timog naman ay mayroong 25,000 ang kabuang haba. At ang banal na santuario ng ating Panginoon ay marapat na malalagay sa pinakagitna ng lahat ng mga ito. Sige, kaya naman paulit-ulit na lang ulit, magiging 25,000 piso, 25,000 piso sa Hilaga, 20,000 piso sa Timog, 10,000 piso sa Kanluran, at 10,000 piso sa Silangan ang halaga. Sa gitna nito ay ang templo. Dahil ang santuario ay nasa gitna, ang mga bahagi para sa mga pari ay nasa gitna rin. Ezekiel 45, talata 3. Mula sa lugar na ito, susukatin mo ang haba na 25,000 siko at ang lapad na 10,000 siko, at doon malalagay ang santuario, ang kabanal-banalang lugar. Ang santuario ay may sukat na 500 siko sa buong paligid at may 50 siko para sa pabilog na espasyo nito. Kita mo, itong maliit na parisukat sa gitna ay para sa santuario, di ba? At pagkatapos nito, narito na ang pinalaking version. At ito, ang templo ay hindi ito ang templo. Ito ang templo. At hindi ko alam kung nakikita mo ito. Ngunit ang haba ay 500 siko, ang lapad ay 500 siko, at sa paligid nito ay 50 siko ng lupa ng espasyo. 50 siko ang magiging kabuuang lapad. Mula rito, magkakaroon para sa banal na lugar ng isang parisukat sa paligid na may sukat na 500 siko por 500 siko at 50 siko para sa bakanteng espaso sa paligid. Ito ang kabanal-banalang lugar sa tabi ng hangganan ng mga Libita. Ayon sa Ezekiel 48, versikulo 12, ito ay magiging isang bahagi para sa kanila. Mula sa bahagi ng lupain, isang kabanal-banal-banalang lugar sa tabi ng hangganan ng mga Levita. Okay? Kaya, naku, sa tabi ng hangganan ng mga Levita, ang bahaging ito na lupain ng mga saserdote ay siyang kabanal-banalan. Ngayon, ang bahaging ito ay para sa mga Levita. Ang sukat nito ay katulad din, 25,000 siko ang magiging haba, 10,000 siko ang magiging lapad, at nagtayo sila ng 20 lungsod. Sa Ezekiel, Kabanata 45, versikulo 5. Isang lugar na 25,000 siko ang haba at 10,000 siko ang lapad ang magiging para sa mga Libita na mga tagapangangasiwa ng bahay at para sa kanilang pag-aari, mga lungsod. Para manirahan, pag-aari ng lungsod. 5,000 siko ang lapad at 25 siko ang taas. 25,000 siko ang haba. Kaya balik tayo sa mapang ito. Tingnan kung paano. Ang dalawang ito, ang lupain ng mga Levita at ang lupain ng mga pari, ay magkasing laki. Tama ba? 10,000 siko ang lapad. Pero mas makitid itong isang ito, yung nasa ilalim. Ayan ay 5,000 siko. Kaya kung sama-sama, ito ay 25,000 cubit.
para gawin itong parisukat at kaya ito ay ang pag-aari ng lungsod. Anong pagmamay-ari ng lungsod? Magbibigay kayo ng lupain para sa lungsod na may lawak na 5,000 siko at haba na 25,000 siko katabi ng banal na lupain. Ito ay magiging para sa buong sambahayan ng Israel. May isang lungsod sa gitna at meron itong mga bukas na espasyo. Ang lungsod ay may sukat na 4,500 siko sa lahat ng panig. At ang bukas na espasyo nito ay 250 siko sa lahat ng panig. Kaya magmumukha ito 4,500 pero may bukas na espasyo. Ito ay magiging 250 sa magkabilang panig. 250? Aabot sa 500 yan, di ba? Kaya sa kabuuan, ito ay 5,000. Kaya narito, 4,500 cubits, ngunit meron itong edge open space na 250 sa magkabilang panig sa lahat ng apat na gilid. Ito ay paikot-ikot, 5,000 cubits paikot-ikot. At ito ay isang lungsod. Huwag mo akong patayin dito. Agtiisan mo ako ha. Ang bukas na espasyo ay 250 cubits sa lahat ng panig. At narito ang talata sa Biblia. Nakasaad dito ang 4,500 cubits at pagkatapos ay 250 cubits sa lahat ng apat na gilid. Narito na. Okay, bago ito, akala ko ang banal na lungsod ang kinaroroon ng templo. Hindi. Ang lungsod ang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Ang templo ay kung saan naroon ang Diyos, tama ba? Ngunit, ang mga pinagpalang tao ay nakatira malapit sa templo. Kaya ito ang lupain ng mga pare, lupain ng mga Levita. Ikaw at ako ay titira rito. Ang banal na lungsod. Ang pangalan ng bawat tribo ay nakasulat sa lahat ng panig ng lungsod. 3 pinto ang daan sa hilaga, ang Ruben, ang Juda, at ang Levi. 3 pinto sa timog, Simeon, Isakar, at Zebulon. 3 sa silangan, Jose, Benjamin, at Dan. 3 sa kanluran, Gad, Aser, at Neftali. Ilaga, timog, silangan, kanluran. Ito ang talata sa Biblia para dyan. At saan kaya nakasulat ang mga pangalang ito? Sa lahat ng apat na panig ng lungsog. Iba't ibang mga date. Paulit-ulit kong naririnig sa sarili ko, bakit ko pa ito pinag-aaralan? Sa tingin ko, boses mo yan na pumapasok sa isip ko. Sa tingin ko, halos pareho lang tayo ng antas. Pero nasa Biblia yun. Nasa Biblia yun. Kahit hindi natin maintindihan, sa tingin ko sulit din itong balikan kahit minsan. Dumaan ka lang minsan. At isang araw. Oo, sige, walang problema. Oo, oo, tama ka. Iyon ang kailangan nating alamin, hindi ba? Natin dapat gawin iyon? Hindi ko masasabing literal na ganito nga ang magiging hitsura nito at ang mga eksaktong sukat nito. Ngunit sa tingin ko ay lubos akong naniniwala na tiyak na may matututunan tayo rito. At tiyak na ibang-iba rin ang mga sukat nito mula sa bagong Jerusalem. Kaya alin ang tunay? Alin ang tama? Ito ay isang mensane. Ito ay isang kailangan mong maging, hindi ko alam. Kailangan mong maging Sherlock Holmes ng Biblia
at tuklasin ang mga kodigo na ito. Pero hindi natin magagawa yon. Ayaw kong maging alegoriko at ilapat ang lahat ng mga numerong ito sa iba't ibang kahulugan ng mag-isa. At kaya ilan sa mga aplikasyon ang makikita mo bukas. Pero bakit ang mga suka? Bakit? Ayan ang pangatlong lecture para sa araw na to. Bakit ang mga sukat? Hindi natin magagawa yun. Kaya baka bukas o kaya naman ay dala mo na ang mga tala mo. Ngunit, halimbawa, sabihin nating bumili ka ng isang gamit. O kaya naman ay meron kang mana na isang napakalaking mansyon sa Sentosa. Isipin mo pa lang ito, mapapangiti ka na. Mas malaki ito kaysa sa iniisip mo, di ba? Maari mong isipin at hindi mo alam ang tungkol doon. At bigla na lang, sa gitna ng kaguluhang ito, may nakita kang maliit na liham na isinulat ng iyong nanay o tatay na napunta sa langit. At sinasabi nito, ito ay isang bahagi para sa iyo. Ito ay isang mana na hindi namin kailanman sinabi sa iyo. Nasa ilalim ito ng pangalan mo. Ano gagawin mo? Pero ilalabas naman, hindi pa ito handang lumipa. Nasa pangalan mo 'to, sa iyo ito, pero makakalipat ka sa 10 taon. Anong gagawin mo sa 10 taong iyon? Hindi mo ba alam kung ilang square feet, kung gaano kalaki, kung gaano karaming pinto, kung gaano karaming silid ang mayroon? Hindi mo ba gugustuhing malaman ang bawat detalye tungkol sa mansyon na yon? Hindi? Ano sa tingin mo? Kaya naniniwala ako na ang templo ni Ezekiel o bagong Jerusalem ang sinasabi sa atin ng Diyos ay dito ka maninirahan. Siyempre, ang langit ay isang espiritual na lugar. Hindi maaaring maging eksakto kung ano ang hitsura nito rito. Ngunit merong isang bagay na sinusubukang iparapin ng Diyos, isang mensaheng sinusubukang iparaping sa atin. At kung hindi naman ganun kahalaga, hindi siya gagastos. Siyam na kabanata sa Ezekiel upang ilarawan ang bawat detalye. Bakit mo gagastusin ang mga pahinang iyon? Bakit pasasayangin ang mga numerong ito, ang lahat ng oras, pahina at pagsisikap na ito para maihatid ito sa atin? Ang problema, hindi tayo sapat na matalino sa espiritual para maunawaan ang bawat mensahe rito. Ngunit ang sinusubukang gawin ni Reverend Abraham Park, ang author, at ang sinusubukan namin gawin ay ang maunawaan ito. Ito ay isang bagay na napakahalaga. Para kang nakakita ng isang kahon ng kayamanan na may napakakomplikadong nakakode na kandado. Pero kailangan mong ilagay ang bagay na yan sa loob ng tahon na yan. Gaano katagal mo gugugulin sa pagsisikap na maunawaan ang code na yan? Ang ani mula sa lupain, 10,000 cubits patungo silangan at 10,000 cubits sa kanluran ng banal na lupain ay may pagkain para sa mga manggagawa ng lungsod. Ang lupain para sa prinsipye. Matatagpuan ito sa isang bahagi at sa kabilang panig ng sagradong lupain na ito. Kaya ito ang banal na allotment, tama ba? Isang gilid at ang kabilak, ang lupain ng prinsipe. Lugar na pagmamayari ng lupain ng prinsipe. Ang lugar na may lilim. Ang prinsipe ay magkakaroon ng lupiin sa magkabilang panig ng banal na lupiin at ng ari-arian ng lungsod, katabi ng banal na lupiin at ng ari-arian ng lungsod, sa kanlurang bahagi sa kanluran at sa silangang bahagi sa silangan at sa haba. Maihahambing sa isa sa mga bahagi mula sa kanlurang hangganan hanggang sa silangan ng hangganan. Kaya sa madaling salita, ang may lilin na lugar. Ito ay nasa pagitan ng hangganan ng Huda at Benjamin. Kaya narito ang ating kaibigang si Benjamin at narito rin si Judah. Kaya sa pagitan ng hangganan ng Benjamin at Judah hanggang sa kanluran at hanggang sa silangan. Sa mga gilid, sa magkabilang gilid ng banal na lupain. Hindi, isa itong banal na lupain.
Ngunit yung mga nabubuhay na mamumuhay sa banal na handog, dalangin ko na tayo ay maging karapat-dapat na mamuhay sa banal na handog. Ano? Kailangan mo maging banal. Kahit sabihing karaniwanan, ang karaniwan na iyon ay karaniwan. Ngunit ang karaniwan na iyon ay kailamang maging karaniwan. Iba ba ang lupa sa mga makamundong bagay na sekular? O ang buhay mo ba ay nasa loob? Ang buhay mo ba ay nasa loob mo? Sa tingin ko tama sa hindi lahat ay maaaring manirahan doon. Sinong titira roon? Yung mga ordinaryong buhay, maging ang ordinaryong buhay ay kasama sa kabanalan. May katuturan ba yan para sa'yo? Yung ang mga ordinaryong bagay ay hindi sekular. Sa madaling salita, para sa'yo, ang ordinaryo ay nangangahulugang pagsamba sa Diyos. Ganyan ang ordinaryong buhay mo. Tumumuhay. Isang buhay na nakahiwalay mula sa makasalanang mundo. Dapat ganyan ang ordinaryong buhay na tayo ay nabubuhani. Kaya't hindi dapat ang buhay ay kung saan ang mga ordinaryong bagay ay nananatiling normal kahit na ang mga ito ay hindi nadungisa ng kasalanan, kundi isang sakripisyo na katanggap-tanggap sa Diyos. Roma, Kabanata 12, versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iharap ang inyong mga katawan na isang buhay at banal na hain sa Diyos, na inyong espiritual na pagsamba. Ang santuaryo ay nasa gitna ng lahat ng bagay. Ipinapakita nito sa atin. Eto, ordinaryo lang naman to, di ba? Ordinaryo lang ito. Ito ay isang lungsod kung saan kailangang manirahan ang mga tao. Tama, kung saan tayo dapat tumira. At kahit na iyon ay kailangang maging banal, walang sino man ang maaaring tumira doon. Pero kahit na mamuhay ka ng ganyan, wala ka pa sa santuario. Wala ka pa sa templo. Okay, maaari mo bang isipin kung ilang patong ng pader ang kailangan mong daanan para makarating sa templo? Ilang pagsubok ba ang kailangan nating pagdaanan para makapasok doon? Dito kami nakatira ngayon, sa tingin ko kahit papaano ako kundi ang manirahan ito. At ang banal na lungsod na ito ang huling talata. Sa Ezekiel, Kabanata 48, versikulo 35, ang banal na lungsod na ito ay tinatawag na Jehovah Shammah. Hindi yun ang pangalan ng templo. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Jehovah Shammah. Ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah ay naroon ng Panginoon. Naroon ng Panginoon. Kaya, hindi naman lahat ng tao ay pwedeng tumira dito, di ba? Sinong titira ron? Yung mga nasa buhay nilang Panginoon. Panginoon, masasabi mong nariyan siya sa paligid mo, sa bawat sandali, sa bawat hakbang, nasa Jehovah Shammah ka. Kung gayon, naroon ka na sa banal na lungsod. At ang mga nasa banal na lungsod ang papasok sa templong iyon. Tumira tayo malapit sa ibaba mismo ng templo. Kaya't ang templo ay siyang kinaroroonan ng Panginoon at si Jehovah Shammah ang banal na lungsod na ito, si Jehovah Shammah ang pangalan ng banal na lungsod. Kaya kung magiging ganito tayo sa lugar kung saan tayo magkasamang naninirahan, dalang ko na ang Singapore ay maging Jehovah Shammah.